Ang nakaraan. Ang mga manggagawang ito ay lubos na nabigla sa kanilang mga narinig. Ang sistema ng bonus ng modernong panahon ay isang kapitalistang regalo na ipinanganak mula sa maraming pagsubok at pagkakamali. At syempre, ang kontrata ng lahat ng iba pa, kasama ang mga molder, stokers, at mga forgers, ay magkapareho. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Joey na hindi nila maaaring ibunyag ang anumang bagay na nangyayari sa loob ng workshop ng Joe Clan sa sinuman sa labas. Kahit sa kanilang mga pamilya, kung masira nila ang kondisyong iyon, sila ay walang pasubali na tatanggalin. Saad pa ni Joey, malalaman nila ang lahat kapag nag-imbestiga sila. Dahil marami silang nagtatrabaho doon. Sa isang iglap, sinabi ng mga manggagawang ito na talagang hindi nila sasabihin kahit kanino. Sinabi rin nila kay Joey na mangyaring huwag mag-alala tungkol dito at hayaan silang magtrabaho kaagad. Ngunit sinabi sa kanila ni Joey na hindi pa nila magagawa. Tanging ang mga charcoal burner lamang ang susunod sa kanya. Ang iba ay kailangan pang sanayin ng kanyang ama doon. Sinabi din ni Joey na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang sweldo dahil babayaran parent sila kahit na nasa pagsasanay pa lamang sila. Naintindihan namin, magtatrabaho kami hanggang kamatayan para sa Joe Clan's workshop. Wika ng mga manggagawang ito. Sinabi rin nila na wala nang ibang magbabayad ng ganoong kalaking pera. Kaya masaya ang lahat sa mga sandaling ito. Sa kasalukuyan, nagsisimula na ang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho. Gayunpaman, galit na galit si Josun at sinabi ko na sa iyo na hindi mo mapipigilan ang windmill. Para sa pagtunog ng malakas, hindi mo magagawa iyon kahit na ang uling ay nakakatusok. Pinagalitan din niya ang trabahanteng ito at sinabihan niya na hindi siya pwedeng tumingin na lang sa malayo dahil mainit. Pagkatapos ay sinabihan din niya siya na ramdaman niya ang init sa kanyang buong katawan. Ignorante mo lang tinatamaan yan kaya sobrang ingay. Ang lakas ng iyong paghampas ay hindi maaaring mag-iba. Tamaan ng tumpak ang mga lugar na may parehong dami ng lakas. Ilang beses ko bang sasabihin para maintindihan mo? Dagdag pa ni Josun. Sa kabilang banda, ina-appreciate ni Josun ang mga manggagawang ito na ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ngunit, akala ng lalaking ito ay papagalitin din siya ni Josun. Sa kabilang dako, nakangiti lang si Joey habang nakatitig sa kanyang ama. At sa isip niya, sabi ng iba na ang katayuan ang gumagawa sa tao. Pagkatapos, biglang tinawag ni Joey ang kanyang ama at tinanong niya siya kung maaari niya siyang lanan ng kaunting oras. Agad namang tinanong ni Josun ang kanyang anak kung ano iyon, pagkatapos nito. Tinanong siya ni Joey kung sa palagay niya ay tila kapaki-pakinabang na ang kanilang mga empleyado sa mga panahon na iyon. Pagkatapos ay sinabi din ni Joey na oras na para dahan-dahan nilang simulan ang production. Ngunit ayon kay Josun, imposible daw iyon. Tinanong din niya kung ano ang kaya nilang i-produce gamit ang mga kasanayang iyon dahil ayon sa kanya, ang kalidad ng mga produkto sa workshop ng Joe Clan ay hindi isang bagay na madaling maabot. Pero, ayon kay Joey, paulit-ulit na niyang sinabi iyon sa kanya na ayos lang na maabot nila ang 70% mula sa orihinal na kalidad nito. Ngunit nagulat si Josun. Pagkatapos ay sinabi niya na imposible iyon. Dagdag pa niya, mahirap ngang makaabot sa 50% ang mga manggagawang iyon gamit ang kanilang mga kakayahan. Kaya nagulantang si Joey habang tinatanong niya ang kanyang ama kung hindi ba niya alam ang sahod ng kanilang mga manggagawa. Saad pa ni Joey, ika-20 araw na noong araw na yon. Kaya tinanong niya siya kung desidido ba siyang gamitin lahat ng 1,000 pilak sa sweldo nila. Dagdag pa ni Joey, nagbayad sila sa mga loan shark, at babawasan pa sa halaga ng mga ingat, ang kanilang mga pilak ay tatagal na lamang ng 10 araw. Sinabi rin ni Joey na wala na silang pangsweldo ng kanilang mga manggagawa, dagdag pa ang kanilang mga gastusin sa pagkain, at maging ang kanilang mga gastusin sa pamumuhay. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na kailangan na talaga nilang magdesisyon sa mga oras na iyon. Sa isang iglap, humingi ng 3 araw si Josun. Kahit papaano ay ipapagaya niya sa kanila ang isang craftsman sa loob ng panahong iyon. Ngunit ayon kay Joey, nasabi na niya iyon noon pa. Kaya sinabi niya sa kanya na iyon na talaga ang huli. Samantala, pagkalipas ng 3 araw, ang mga manggagawang ito ay marunong na sa kanilang trabaho. Ang mga ito ay lubhang mabisa. Gayunpaman,
Si Josun ay nagtataka kung paano yun naisip ni Joey. Dahil ayon sa kanya, siya lang ang gumagawa niyan sa buong buhay niya. Mula sa pagsusunog ng uling, stokang, molding, at maging forging. Tinatrabaho yun ni Josun habang tinitiis ang sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Inabot siya ng 4 na araw upang makagawa ng isang higanting araro na bakal. Sa kabilang banda, sinabi ng mga manggagawang ito na tapos na sila. Ayon kay Joey, mukhang ayos naman. Gayunpaman, biglang nanghina si Josun. At ang nakakagulat, ay bigla siyang umiyak habang sinasabi, ibalik mo sa akin ang 40 taon ng buhay ko. Pero kailangan ni Joey ng paglilinaw kaya tinanong niya ito kung ano ang sinasabi niya. Kaagad, sinabi ni Josun sa kanyang anak na dapat ay sinabi niya sa kanya ng mas maaga pa na alam niya ang tungkol doon. Habang tumatawa si Joey, sinabi niya sa kanyang ama na hindi pa huli ang lahat para sa kanya upang simulan ito. Pero sa isip ni Josun, kung ikaw ay huli, ikaw ay huli. Iyon na lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napansin ni Joey na walang laman ang kanilang sisidlan. Alinsunod kay Josun, ang mga molders ay nagpapahinga saglit. Kaya sinabi ni Joey na sa palagay niya ay kakailanganin nilang bumili ng isang pares ng mga anvil sa lalong madaling panahon dahil ang bilang ng mga palsipikado ay dumami rin. Gayunpaman, sa araw na iyon, nagpapalitan sila sa pagpapatakbo ng pagawaan sa buong araw, at gumawa ng 22 pirasong bakal na araro. Wala pang 4 na araw ay nakagawa na sila ng 100 piraso ng bakal na araro. Ganun lang ang kanilang ginagawa. Lumipas ang oras at lumipas ang kalahating taon. Ibang-iba na ang itsura ni Joey sa mga panahong ito. Mula nang lumakas ang kanilang negosyo. Maligayang pagdating, Manager Lee. Wika ni Joey. Alinsunod kay Manager Lee Yo-song, sinabi niya sa kanyang boss na naaprubahan na ang ulat ng araw na iyon. Dagdag kaalaman, si Manager Lee Yo-song ang manager ng Joke Lance Workshop. Ayon kay Joey, gaya ng inaasahan, ang gusali ng Desan ay gumanap ng pinakamahusay sa araw na iyon. Ayon kay Manager Lee, kahit na ang mga sponsor ng workshop ay sumusuporta sa kanila. Ang antas ng kasanayan ng mga manggagawa sa gusali ng Sozon ay hindi pa rin sapat. Ayon naman kay Joey, ang kanilang mga antas ng kasanayan ay isang bagay. Ngunit ang kanilang katatagan ang naging issue. Ang gusali ng Dizabon ay may higit pang mga sponsor. Kaya sinabi ni Joey kay Manager Lee na hikayatin ng kaunti ang mga manggagawa sa gusali ng Sozon. Samantala, hinati ni Joey ang pagawaan ng Joke Clan sa 3 gusali. Isa na doon ang gusali ng Desan na binubuo ng mga orihinal na miyembro, doon ginagawa ang mga malalaking bakal, pinto, haligi, at iba pang malalaking produktong bakal. Ang gusali ng Sozon naman ay binubuo ng mga bagong recruit, doon ginagawa ang mga pala, karit, asarol, pitchforks, ubod ng bakal, at iba pang maliliit na kagamitan sa pagsasaka. Ang gusali naman ng Gisan ay ang bagong tatag na dibisyon kung saan ginagawa ang mga safe, padlocks, carriages, stirrups, iron wheels, at iba pang produkto na ginagawa sa pamamagitan ng mise-en-scene ng teknolohiya. Agad-agad, sinabi ni Manager Lee na isa sa isip niya iyon. Kasunod nito, sinabi din niya kay Joey na may dumating na isang malugod na panauhin. Kaya sinabi ni Joey na parang dumating na si Byung Nim. Tapos tinanong niya siya kung nasa guest house siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi sa kanya ni Manager Lee na dumating si Byung Nim 2 oras na ang nakalipas. Dagdag pa ni Manager Lee, hinihintay ni Byung Nim na matapos ang araw-araw na gawain ni Joey. Dapat kanina mo pa sinabi sa akin yan. Wika ni Joey habang kumakaripas ng takbo patungo sa guest house. Samantala, sa guest house, hinihintay pa rin ni Byung Nim si Joey. At pagkalipas ng ilang sandali, nagkita din sila kaya naman agad na binati ni Joey ang kanyang bisita. Ayon kay Joey, naduduwal pa rin siya mula sa huling pag-inom nila 3 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos ay pabiro niyang tinanong si Byung Nim kung wala ba siyang balak na patayin muli ang kanyang nakababatang kapatid. Agad-agad, sinabi ni Byung Nim na hindi dahil ganun din ang nararamdaman niya. Gayunpaman, ayon kay Byung Nim, dumaan lang siya para bumisita bago siya bumalik sa merchant shop. Habang tumatawa si Joey,
Sinabi niya sa kanya na iyon ang nakuha niya sa pag-arte na parang kakayanin niya ito. Ngunit ayon kay Hang Nim, ang mautay lang ng pub na iyon ang hindi nakisama sa kanya. Sinabi rin ni Hang Nim na tiyak na mananalo siya sa susunod. Dagdag kaalaman, ang mautay ay isang distilled Chinese na alak. Haha, nakuha mo na ang pilak na ipinangako mo. Wika ni Joey, ngunit sinabi ni Hang Nim na ito ay 4:4. At hindi pa tapos kaya wala nang dapat ikatuwa. Gayunpaman, tinanong ni Hang Nim si Joey kung sino si Jong Jae Hang Nim dahil palagi niya itong tinatawag sa pangalang iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ito ay isang tao lamang. Sa kabilang banda, tinanong ni Hang Nim si Joey kung hindi pa ba niya naaayos ang isyu sa mga sponsor. Kaya sumagot si Joey na tama. Dagdag pa ni Joey, kailangan pa niyang mag-isip tungkol dito ng mas matagal. Ngunit ayon kay Yung Nim, mabuting hawakan iyon ng mabuti ngunit wala ng oras si Joey. May limitasyon kung gaano katagal niya magagamit ang pangalan ng merchant group ng Fire Dragon bilang panakip butas. Dagdag pa niya, gaano man kahigpit si Joey sa seguridad, alam ng lahat na ang mga murang produktong bakal na kumakalat sa merkado sa sandaling iyon ay kabilang sa paggawaan ng Joe Clan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Joey na masyadong maaga pa. Gayunpaman, ayon kay Hang Nim, kalahating taon na siyang namamahagi ng kanyang mga produkto sa kabuuan ng Onwe. Gaano man kaingat si Joey, kahit bilangin lang niya ang nasa pagitan nila, daan-daang kariton ang papunta at pabalik kada buwan. Maliban kung sila ay isang tanga. Dagdag pa Hang Nim, walang paraan na hindi malalaman ng mga tao na ang mga produktong bakal na ibinebenta ng kanilang merchant group ay mula kay Joey. At saka, sa loob ng time frame na iyon, kahit sino ay maaaring matansya kung gaano kalaki ang kanyang nagawa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa napakalaking gate ng workshop ng Joe Clan. Simula sa mga bukol ng bakal ng Joe Clan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang gagawin ni Joey kung may mga opisyal na pumasok doon sa sandaling tanungin siya tungkol sa mga iyon. Higit pa rito, ilang oras na lang bago tuluyang mawala ang pundasyon ng paggawaan ng Joe Clan. Sinabi rin ni Hang Nim na tiyak na malalagay siya sa isang mahirap na lugar para sa pagbibigay kay Joey ng lahat ng mga bukol ng bakal. Ngunit sinabi lang ni Joey na wala pa namang nangyari. Dahil sa sinabi ni Joey, tinawag ni Hang Nim si Joey na walang muwang. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sinasadya niyang umarte na parang hindi niya alam. Dagdag pa niya, hanggang sa sandaling iyon, ang mga mata nila ay nasa grupo lang ng Dragon Merchant Group. Sa lalong madaling panahon, maaabot nila ang kanilang breaking point. Sinabi rin ni Hang Nim kay Joey na masasabi niya iyon dahil hindi niya alam kung gaano kaligaw na aso ang mga opisyal na iyon. Ngunit ngumiti lamang si Joey at sinabing ipagpatuloy lang ni Hang Nim ang pagpigil sa kanila tulad ng ginagawa niya ngayon. Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang libro. Kaya sa isip ni Hang Nim, napapamura siya nang muling ilabas ni Joey ang kanyang libro. Gayunpaman, ayon kay Joey, gaya nga ng sinabi ni Hang Nim, may ilang tsismis na nangyayari. 7 araw na ang nakalipas, bumaba si Joey sa dakilang Treasure Merchant Group at kahapon ito ay ang Milky White Merchant Group. Kahit papaano, alam nila ang libangan ni Joey na mangolekta ng sapatos at niregaluhan siya ng isang pares ng sapatos na may linyang sutla. Bukod dito, sinabi ni Joey na ito ay nasa magandang kondisyon din. Nag-alok sila ng deal sa 80% ng presyo sa merkado. Siyempre, hindi ito maaaring maging ganoon kasimple. Marahil ay madali silang lumihis mula sa lahat ng panlabas na presyon tulad ng ginagawa ni Hang Nim. Bigla na lang, hinublot ni Hang Nim ang libro ni Joey. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung iniisip ba niya na ang mga tao ay nagsama-sama lamang dahil sa kita. Ayon kay Hang Nim, ito ay tungkol sa emosyonal na koneksyon. Dagdag pa niya, sinabi niya kay Joey na wala silang oras para pag-usapan nila ang ganoon. Sinabi rin niya na hindi ang mga opisyal ang problema. Isang buwan na ang nakalipas mula nang magkaisa ang mga mangangalakal ng workshop na magprotesta sa harap ng kanilang grupong mangangalakal. Hindi magtatagal hanggang sa mag-uumapo sila kay Joey. Para sa kanila, buhay nila ang nakataya. Gayunpaman, sinabi lang ni Joey na kung iyon ang problema, may naisip na siya. Wika pa ni Joey, kung mas mabilis na malutas ang isyu tungkol sa bakal, mas mabuti.
Alinsunod kay Hang Nim, pinakamainam na direktang sundan si Master Bang, ngunit sinabi ni Hang Nim na si Master Bang ay hindi mag-i-sponsor ng isang workshop lamang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na kailangan niyang makahanap ng koneksyon sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa dakong huli, tinanong ni Joey si Hang Nim kung magkano sa tingin niya ang net niya nakita sa isang buwan mula sa pagpapatakbo ng Joclans workshop. Ngunit hindi alam ni Hang Nim. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ito ay 600 silvers o 60 ginto. Kaya nagulat si Hang Nim matapos niyang marinig iyon. At sa isip niya, kahit sa loob ng kanilang grupo ng mga ngalakal, hindi sila kumikita ng ganoon kalaki. Gayunpaman, ayon kay Joey, panapanahong sinusuhulan niya ang lahat ng opisyal. Ibig sabihin, inayos niya ang isyong iyon sa pamamagitan ng mga suhol. Sinabi rin ni Joey na hindi siya natatakot sa mga opisyal. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga taong nagnanais na lamunin ang mismong workshop ng Joclan. Yung kinatatakutan kahit ng mga opisyal, yaong mga malaya sa imperial na batas. Ang pangkat ng bakal na dugo ay magsisikap na makamit ang kanilang mga interes. Ang mga maaaring tiyak na ituro ang kanilang mga kaaway habang perpektong nakikilala ang pagitan ng pasasalamat at sama ng loob. Kaya sinabi ni Joey kay Hang Nim, na sa sandaling iyon, siya ay nakapagpasya na. Gayunpaman, habang nagsusulat si Joey sa mesa gamit ang kanyang kamay na inilublab sa tsaa. Sinabi niya na ang isang grupo ay napuno ng mga alagad na nagmula sa mga angkan ng mga general ng pamilya ng imperial. Ang tanging pangalan ng tahanan ng mga espada ay, nakakatakot sa mga masasama. Ang mga Master Swordsman ng ikalimang henerasyon ng Royal Family ay nasa mataas na hanay ng Jianghu hierarchy at palagi silang nangunguna sa mga upuan. Bilang resulta, natulala talaga si Hang Nim sa mga sandaling ito habang tinatanong niya si Joey kung siya ba ay. Ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin. Nang sinabi sa kanya ni Joey na tama siya, si Joey ay magkakaroon ng hari ng Anhui bilang kanyang sponsor. Dagdag kaalaman, ang ibig sabihin ng Namgang ay South Palace. Dagdag pa ni Joey, ang South Palace. Ang dakilang Namgang clan. Ang makalangit na dakilang mga espada. Ang pinakamahusay sa mundo. Ang dakilang espada ng gitnang kapatagan. Gayunpaman, tinanong ni Hang Nim si Joey kung naisip ba niya na posible iyon. Samantala, ilang araw bago makilala ang katulong, may mga taong nag-aaway sa downtown Anhui, Jiangbong Prefecture. Sa kableyang banda, tinanong ni Joey ang matandang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kaya sinabi sa kanya ng matandang ito na narinig niyang nag-aaway sila dahil sa isang bahay aliwan. Sa kabilang panig, sinabi ng lalaking ito sa kanyang kalaban na sila ay magkakasundo na ang mananalo sa labanang iyon ang siyang sasakop sa brothel. Kaya nabigla si Joey sa kanyang nakikita at iniisip din niya kung totoong nag-aaway ba sila. Sa isang iglap, ang mga lalaking ito ay nagsimulang mag-away, gamit ang kanilang espada. Namangha si Joey sa mga lalaking iyon. Nagtaka rin siya kung saan galing ang mga mandirigmang iyon. Samantala, ayon sa lalaking nasa kaliwa, ang lalaking may hawak ng machete ay nagngangalang Ho Wangmon. Siya ay isang sundalong militar na naglibot sa paggawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, ang lalaking may hawak ng espada naman ay isang outlaw na nagngangalang Jem He. Pero sinabi din niya, na hindi niya kino-consider si Jem He bilang isang kalibel ng warrior. Sa isang iglap, biglang dumating ang lalaking ito'y at sinabing, mga outlaw, kung aalisin mo ang iyong mga mata sa kanila kahit isang segundo, magsisimula silang gumapang palabas na parang mga bog. Kayong mga parang uod na imbeciles. Lumayas kayong dalawa, kaya't ang mga lalaking ito ay parehong natigilan at sa isang iglap. Bigla silang nawala. Sa kabilang banda, si Joey ay talagang namangha sa dalawang mandirigmang iyon. Samantala, mula noong kaganapang iyon, nagpasya si Joey mag-all-in sa South Palace. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Joey si Hang Nim kung naalala pa ba niya ang unang beses na pumunta siya sa kanya. Ha, paano ko makakalimutan? Wika pa ni Hang Nim. Dagdag pa ni Joey, maging siya mismo ay hindi makapaniwala sa kinalabasan. Ang tanging maibibigay ni Joey kay Hang Nim sa oras na iyon ay ang kanyang pasya. At gayunpaman, binigyan pa rin siya ni Hang Nim ng mga pilak.
Ngunit sinabi ni Hang Nim na kung maibabalik niya ang nakaraan, bibigyan niya si Joey ng 10,000 pilak sa halip na 1,000. Gayunpaman, sinabi ni Joey na sa pagkakataong ito, makikipagsapalaran siya sa buong royal residence ng South Palace. Sinabi rin ni Joey na walang mawawala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Hang Nim kung tama ba siya na hindi nila siya papatayin. Kaya sumagot naman si Hang Nim at sinabi na tama iyon. Dahil kung tutusin, tinanong niya si Joey na hindi ba't nagsimula siya sa wala at nagawa pa niyang itayo ang workshop na iyon. Dagdag pa ni Hang Nim, kung magiging maayos ang mga bagay at maisakatuparan ng sponsorship, sinabi niya kay Joey na siguraduhin hindi siya makakalimutan nito. Wow, ganun lang, pabirong sinabi ni Joey. Pagkatapos noon, sinabi ni Hang Nim na kailangan na niyang umalis sa oras na iyon. Sinabi rin niya sa kanya na siguraduhin susulatan siya kaagad ni Joey kung may mangyari. Maging, ligtas nawa sa paglalakbay pabalik. Sambit ni Joey, agad namang nagpasalamat si Hang Nim kay Joey. Sa hindi inaasahan, biglang dumating ang matandang ito at sinabi kay Joey, na gusto siyang makilala ng pioneer ng workshop. Samantala, makalipas ang ilang sandali. Si Joey ay nagtataka tungkol sa kung ano ang nangyayari dahil hiniling siya ng kanyang ama na dumating sa tamang kasuotan. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok si Jo-sun sa silid. At bitbit niya itong kulay ubing maliit na kahon. Sa isang iglap, nagulatang si Joey habang tinatanong niya ang kanyang ama kung bakit siya nagkakaganyan. Gayunpaman, ayon kay Jo-sun, hindi siya sigurado kung gaano nakatagal na ipasa ang bagay na iyon sa mga henerasyon ng kanilang angkan. Dagdag pa niya, iyon ay itinuturing na isang supernatural na bagay na pag-aari ng patriarch na si Jomeng Deok. Ngunit sayang, hindi iyon sigurado dahil ito ay hula lamang ng kanilang mga ninuno. Ngunit, alam nila ang pagnanais ng kanilang mga ninuno na ipasa ang bagay na iyon sa kinatawan ng miyembro ng clan ng bawat henerasyon. At sa araw na iyon, nagpasya si Jo-sun na ibigay iyon kay Joey. Sinabi rin ni Jo-sun kay Joey na kahit anong sabihin ng sinuman, ang bumuhay sa kanilang angkan ay siya. Tamang-tama si Joey para ipagpatuloy ang kanilang bagong henerasyon. Ama, paano mo nasabi ang ganyang bagay? Lahat ng ito ay naging posible salamat sa iyo. Wika pa ni Joey. Alinsunod kay Jo-sun, bilang bahagi ng ika-22 henerasyon ng Jo clan. Idineklara niya na ang kanyang pangalawang anak na lalaki, na si Joey, ay magiging chief of the clan at tatanggap ng Yuechian Crimson Jade. Pero biglang may naalala si Joey. Kaya naguguluhan siya kung bakit siya nagkaka-deja vu. Sa nakaraang buhay ni Joey, binigyan din siya ng kanyang ama ng isang ruby necklace sa parehong paraan. Gayunpaman, sinabi rin ni Jo-sun kay Joey na hanggang sa maipasa niya iyon sa isang taong sapat na karapat-dapat para ipagpatuloy ang bagong henerasyon ng kanilang angkan, kailangan niyang panatilihin ito sa kanya sa lahat ng oras. Dagdag pa ni Jo-sun, iyon ang misyon ng mga nakatanggap ng Yuechian Crimson Jade. Kaya nalaman ni Joey, na ibig sabihin, ang kwintas ay ang kayamanan ng Jo clan. Ngunit nagtataka siya kung ang ibig sabihin ba noon ay pumasok siya sa katawan ng isang matandang ninuno kung ito ay pamana ng kanilang pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Joey ang boses ng isang binata at isang matandang lalaki na nag-uusap sa loob ng Crimson Jade. Ayon sa binata, si Joey ay tila isang inapo na nakasaksi na sa panahon ng Yuechian. Pagkatapos ay tinanong niya ang matanda kung papayag siya. Dagdag pa ng binata, walang alinlangan na iyon ang lakas ng Yuechian. Gayunpaman, tinanong niya ang matanda, sa sobrang lakas, kung hindi niya naisip na si Joey ay maaaring maging isang banal na disipulo ni Buddha. Pagkatapos ay sinabi ng matanda sa kanya na siya ay tama na si Joey ay karapat-dapat. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata kung paano umiiral ang disipulo ni Buddha sa kasalukuyang panahon na iyon. Dagdag pa niya, kung nasaksihan ni Joey ang panahon ng Yuechianum, dapat siyang makulong sa loob ng Crimson Jade. Dagdag kaalaman, ang isang kapanahunan dito ay tumutukoy sa yugto ng panahon sa pagitan ng paglikha ng daigdig hanggang sa katapusan nito, bago ito magsimulang muli. Gayunpaman, laking gulat ni Joey matapos niyang marinig ang mga boses na nag-uusap sa loob ng Jade. Kaya tinanong ni Jo-sun ang kanyang anak tungkol sa kung ano ang mali. Kaagad, sinabi ni Joey sa kanyang ama na nagsasalita ang Crimson Jade.
Sa kabaliktaran, ang mga tao sa loob ng Jade ay hindi makapaniwala na naririnig sila ni Joey. Iniisip niya kung ang ibig sabihin noon ay maaari silang makipag-usap sa batang ito. Ayon kay Jo-sun, siya rin, nagkaroon ng kakaibang panaginip minsan, matapos titigan ng matagal ang Crimson Jade. Maliban dito, sinabi niya kay Joey na hindi na ito karaniwang bagay, kaya sinabi niya sa kanya na laging panatilihing handa ang kanyang puso. Kaya sinunod ni Joey ang payo ng kanyang ama. Sa ilang sandali pa, ang matandang ito mula sa Crimson Jade ay biglang nagsalita muli at tinanong si Joey kung ano ang kanyang pangalan. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Joey. Sinabi rin niya sa kanya na ayos lang siya kaya sinabihan niya siya na magsalita lang siya. Ayon sa matandang ito, kung naririnig ni Joey ang kanilang mga boses, ibig sabihin, ang enerhiya ng espiritu ni Joey ay nakaugnay sa kanilang mga inapo. Gayunpaman, tinanong niya si Joey kung bakit hindi nila makita ang kanyang stream. Ngunit naguluhan si Joey sa sinabi ng matanda. Kaya't ipinaliwanag sa kanya ng matanda na bilang miyembro ng susunod na henerasyon na napili at nagkaloob ng mga pagpapala ng Yuechian Crimson Jade, si Joey ay tatanggap ng mga dakilang kakayahan mismo. Bilang kapalit, ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa Crimson Jade. Sa madaling salita, siya ay naka-attached sa isang tali. Dagdag pa ng matandang lalaki, kapag natapos na ang buhay ni Joey, sa pamamagitan ng PC, ang kanyang espiritu ay mapapabilang sa pulang-pula na Jade. Gayunpaman, mukhang wala si Joey ng string na iyon. Ang grasya ng Crimson Jade. Tatanggap ako ng kakayahan, wikay ni Joey, kaya sinabi ng matandang ito na tama iyon. At ayon sa kanya, nakaugalian na ang pagtanggap ng isang uri ng kakayahan kaagad. O kung hindi, walang paliwanag kung bakit tumutugma ang enerhiya ng kanyang espiritu sa kanilang mga inapo. Samantala, tinanong ni Joey ang matanda kung anong klaseng kakayahan ang tinutukoy niya. Kaya sinabi sa kanya ng matanda na nag-iiba ito depende sa gusto niya. Kung ninanais ni Joey ang kahusayan sa martial arts, makakatanggap siya ng katawan na kayang umakyat sa kalangitan. Kung mas interesado naman si Joey na humawak ng brush, makakatanggap siya ng banal na utak na magpapahintulot sa kanya na ay mapa ang mga bituin. At kung siya ay nangangarap na maging isang emperador, siya ay tatanggap ng isang mata ng pag-iisip na magbibigay daan sa kanya upang mabihag ang anumang nilalang sa ilalim ng langit. Ngunit kung si Joey ay isang magalang na tao na naghahanap ng prinsipyo, siya ay tatamaan ng kidlat ng pagkatonto upang maging isang dakilang naghahanap ng pananampalataya. Pero sinabi ni Joey na hindi siya nakatanggap ng anumang pagpapala. At sa isip niya, kung meron man siyang ganon. Nagtataka siya kung bakit siya ay dumaan sa isang mahirap na buhay bago mapatayo ng gusto ang Joklans Workshop. Ano, kabastusan, huwag magsinungaling, galit na sabi ng matandang ito. At bilang karagdagan sa kanya, siguradong may matatanggap si Joey mula sa Yuechian Crimson Jade. Dahil paano pa ipapaliwanag ni Joey ang enerhiya ng kanyang espiritu. Samantala, ayon kay Joey, may isang bagay na nangyari. Matapos mamatay mula sa pangyayaring iyon, siya ay napunta sa nakaraan sa katawan ni Joey. Ngunit nalilito siya kung gawa ba iyon ng Crimson Jade. Naguguluhan din siya kung tama ba na ibunyag niya na siya ay muling nabuhay. Gayunpaman, sinabi na lang ni Joey sa matanda na kakaibang pangyayari ang kanyang naranasan. At hindi niya matukoy kung ito ay gawa ng Yuechian Crimson Jade. Dagdag pa ni Joey, ito rin ang kanyang panghabang buhay na sikreto. Kaya medyo natakot siya, kaya sinabi ng matandang ito na mukhang hindi sila pinagkakatiwalaan ni Joey. Kasunod nito, sinabi sa kanya ng matandang ito na sila ang kanyang mga sinaunang ninuno. Bilang karagdagan sa matandang ito, si Joey ay walang iba kundi ang kanilang minamahal na inapo. Walang hihigit, walang kulang. Higit pa rito, umiiral lamang sila ngayon bilang mga espiritu. Wala silang kakayahan o layunin na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa pisikal na mundo. Kaya tinanong niya si Joey kung ano ang posibleng gawin nila para magulo siya. Kaya tinanong ulit siya ni Joey kung ninuno niya ba talaga sila. Agad-agad, sinabi ng espiritu ng matandang ito na tama iyon. At ayon sa kanya, tanging mga immediate relatives ng Joklan ang makakatanggap ng Crimson Jade na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung hindi ba siya ang pinuno ng angkan ng Joklan ng henerasyong iyon.
Kung gayon, ano kaya ang balak niyang itago kay Joey? Sa isang iglap, sinabi sa kanila ni Joey na siya ay muling nagkatawang tao. Matapos itong marinig, hindi makapaniwala ang mga espiritong ito sa sinabi ni Joey. Habang tumatawa ang espiritu ng matandang ito, sinabi niya na tila hindi siya papayagan ng langit na suwayin sila hanggang sa wakas. Dagdag pa ng matanda, para sa natitirang kawalang hanggan, siya ay mananatili lamang bilang isang immoral na profiteer. Dagdag kaalaman, ang profiteer ay isang taong nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling interes sa kapinsalaan ng ibang tao. Sa hindi inaasahan, ang mga boses ng mga espiritu ay biglang naglaho, kaya napabuntong hininga na lang si Joey at sinabing, ano ang nangyari sa hindi inaasahang pangyayaring ito? Sa sandaling ito, si Joey ay papalabas na ng kwarto. Ngunit bigla-bigla, ang kanyang kapatid na si Joyak ay biglang dumating at sinabing siya ay pupunta sa dakilang Namgang clan. Pero inirapan lang siya ni Joey. At sinabi sa kanya na hindi pwede. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.